Possible nga ba na pwede kayong iutang ng mga OLA gamit yung inyong mga information, yung ID, selfie, yung mga documents na ibinigay niyo sa kanila, tapos uutang sila sa ibang OLA, gagamitin daw yung AI technology scanner para gayahin yung mukha niyo, yung mga pagkilos para doon sa mga registration, verification, no? Tara talakayin natin sa video ito para magkaroon kayo ng linaw sa mga ganitong klase ng pananakot na mga OLA. Alright, welcome back mga kadyani. Muli, maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At maraming pong salamat sa patuloy na pagtangkilik at kung nagustuhan nyo at natulungan kayo ng video ito, ay paki-like na lang po tapos i-share nyo na rin sa iba pang mga social media, sa mga Facebook pages para makapanood yung mga OLA victims kung ano yung mga pwedeng dapat gawin sa mga gitong klase ng mga pang-aabuso ng mga OLA para meron silang ideya paano labanan yung mga ganitong klase at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun, ito po, nakita ko lang po dun sa isang post ng OLA Victims Community page, no? Na medyo iba yung dating sa akin, kaya medyo sabi ko sa inyo, gusto kong talakayin natin yung mga ganitong klase pananakot nila. Ito yung sabi, kung wala kang balak magbayad ng utang mo, gagamitin natin itong picture at ID mo ngayon sa pag-a-apply ng ibang OLA loan using AI technology scanner. Iuutang ka namin sa iba't ibang loan app para mabawi namin ang perang inistapa mo sa amin. Kala mo kami naisahan mo? Ibabaon ka namin lalo ngayon sa utang. Salamat sa perang malilikom namin gamit ang detalye mo. So yun, pwede ba yun? Posible ba yun? Eh, possible. I will say na possible. Pwede talaga nilang gawin yan. Kasi nga, di ba, sa makabagong teknolohiya at modernong teknolohiya, ang dami nang nagagawa ng AI. Di ba? Ang dami nga ngayong mga videos dyan na kumakalat. At akala mo tunay, akala mo legit, yung mga nakikita mo. Pero may instances pa rin na madaling pa rin malaman kung peke yung video na yun, kung ikaw ba talaga o hindi. Lalo na yung mga pagbukan ng bibig, hindi sumasabay doon sa mga words that they are coming from their mouth, di ba? Hindi siya hindi siya nagsisynchronize eh. Iba yung buka, iba yung letra na nababasa mo by reading the words of lips, di ba? Yun yun. But this kind of harassments, no, nagagamitin nila yung mga info mo para mangutang sa ibang OLA is possible naman. Pwede nilang gawin kasi yun naman talagang ginagawa nila, ang kumuha ng mga impormasyon sa atin at ipamigay sa kung saan-saan. Yun yung nakakalungkot na katotohanan doon. Pero yung ganito na ang style nila ngayon, yung mga IDs natin, selfie natin, once they will do it, they're doing the crime of identity theft na medyo mabigat din na parusa kung sakaling gawin talaga nila ito. Pero ito yung kasyungahan dyan, maniwala kayo sa hindi, yung kasyungahan nila, iuutang yung ating personality, yung ating identity doon sa ibang OLA. Na which, yung number, mag-iisip ka, anong number yung gagamitin mo? Yung number ni, kunwari ako yung nag-apply, tapos ako yung gagamitin, syempre yung info ko nandun sa kanila, anong number yung gagamitin? Yung number ko o yung number nila? Diba? Iutang nyo sa ibang OLA na alam naman nila yung galawan nila. Kasi yun yung talagang modus nila, yung system nila. Diba? Yung style nila. Medyo medyo ang bobo lang. Kung gagamitin kasi yung number ko ng mga OLA na yan, yung identity ko, saan papasok yung pera? Malamang sa akin din. At yung OTP sa akin din, di ba? Ngayon, kung gagamitin nila yung number nila, malamang sa malamang, maaaring matrace din ng ibang OLA yon. Kasi, huwag nyo na kaming lokohin. Huwag na tayo maglokohan dito, no? Mga OLA agent na ganyan yung klase ng pananakot. Mga OLA victim, pakinggan nyo ako, Sila-sila rin yan, eh. Di ba? Best example na akala mo hindi magkakapatid na OLA companies o OLA apps. Di ba? Yung na-raid na Zip Peso, Value Loan, Wow Pera at Lemon Loan. Di ba? Iba't iba yung mga lending companies na nakalagay doon sa kanilang details doon sa OLA. Pag tinitignan nyo ron, yung isa nakalagay Treasure Bowl. Yung isa nakalagay, ano ba yung isa? Iba rin eh.
flash cash, something like that, di ba? Iba rin. Oh, pero ano yung nangyari nung na-raid? Doon sa isang building, sa isang establishment sa Makati, na ang pangalan ng lending company ay naging Golden Koy. Di ba? Etong mga to talaga, lumalabas yung pagsisinungaling, hindi naman totoo. Common sense lang eh, kasi para sa akin, no, kung gagamitin lang natin ang utak natin, ang daling basahin na mga panghaharas nitong mga to eh. Ganun lang kasimple. Kasi kung ibang tao, medyo totoo lang, real talk lang natin. Kung medyo kabado, hindi talaga malawak yung pag-iisip, katulad ng sa iba na stress agad ang inaabot, maniniwala talaga agad. Isipin niya, talaga may maniningil sa iyo kasi iba-ibang number din naman dyan eh. Kung tutusin, kahit nga wala kang loan eh, di ba, may maglo-loan offer sa iyo. I experience na wala akong utang doon sa ibang ola, may naniningil sa akin ibang ola. Di ba? Pwede na lang sila magsinungaling na may utang sila roon. Kunwari, ako yung ola agent, tinext ko yung ibang tao na may utang kayo kay ganitong ola, tapos wala ka namang utang doon sa isa na naniningil din, pinaharas ka, pinagbabantaan ka na magbayad ka sa amin, gayon hindi mo naman siya na-download kahit kailan. Na-experience ko yan, isang ola agent na nakadami account, ginamit yung pera mo. Yun nga yung ni-report ko nung last year, so February 14, 2024, yun yung ni-report ko, but sudden, mautak din talaga, sobra. After ko mag-report, di na nag-reply. Siguro isang buwan mahigit bago siya nag-reply sa message ko na i-entrap namin sana yun. Pero masyado talagang tuso eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga ganyang klase ng mga pananako sa inyo na iutang kayo, possible naman. Pero tandaan ninyo, no, medyo sila lang din yung maglulukuhan dyan eh. Saan sila mangungutang? Doon sa kapwa nila Ola? Di ba? Eh di syempre yung number malalaman. Eh, maliban na lang kung si Ola agent may sariling number, pwede siguro para mapunta sa kanya yung pera. Pero anong gagawin, di ba? Eh kung number niya, personal na number niya, eh di siya yung hinaras. Number niya yung gagamitin para may transfer yung pera doon sa kanyang e-wallet. O kung ano man ng mga pamamaraan na maitatransfer sa kanya yung pera na hihiramin, na ibabong kang araw sa utang, di ba? And by using the AI technology scanner, pwede naman talaga yan kung sakasakali gagamitin sa mga face verification. Maaaring gawin para kung sakaling utusan na, di ba, magpa-face recognition, yung mga OLA apps, blink your eyes, turn your head 360, then nod, mga ganun, di ba? Yung open your mouth. Maaaring gawin yon by using the system. Kaya. Pero syempre, paano kung gagamitin naman nila yung mga identity natin sa mga ibang OLA na legit naman, hindi sila pa makakasuhan. Ganyan kahina yung sentido komon ng mga OLA agent eh, makapanakot lang. Totoo lang, no? Hindi ko mag-get yung mindset nila. Para silang mga tambay sa kanto na mas madalas walang alam sa mga ginagawa sa trabaho. Ganun lang yung tingin ko sa kanila. Pinaupo lang doon sa opisina para magmukhang call center agent o magmukhang tawag doon, sa office nagtatrabaho, pero ang totoo, balasubas na tao na unprofessional, kasi kung pagpapautang usapan, pwede naman natin gawan ng paraan kung sakasakali tayong hindi bayad. Pero hindi eh. Yun talaga yung modus nila, mangolekta ng info sa atin, takutin tayo, pautangin ka na maliit na halaga. Minsan nga, kahit nga rejected ka, may maniningil sa'yo after a week, diba? Magugulat ka na lang, may dumating daw pero sa'yo, wala ka naman nare-receive, diba? Pwede na lang gawin yun. Basta as long as they have the connections to your number, pwede na nilang gawing mga harass, manakot, stressin kayo, bigyan kayo ng anxieties. So sana nakatulong ang video ito at kung nakatulong man, ay paki-like na lang po yung ating video, sa share nyo na rin. Tapos i-follow nyo na yung aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.